Ewa kaya ang ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Kahapon nga po usap-usapan na may jowa na nga raw po itong si Mr. Alden Richard na nabatid po natin na hindi po siya totoo. Yung nga pong girl na tinutukoy nila na jowa daw po ni Mr. Alden Richard ay nabatid din po natin na matalik pong kaibigan ni Mr. Alden Richard. At ang boyfriend din po noon ay kasama po niya sa pag-iersisyo. Matalik din pong kaibigan ni Mr. Alden Richard din po yung boyfriend ng girl. Kaya po dun po sa mga naniniwala agad sa mga bali-balita is mag-fact check muna po kayo bago po kayo maniwala at bago po mag-comment ng masasama. But anyway, pag-usapan naman po natin ngayon ang bali-balita na ito daw po si Miss Catherine Bernardo at Alden Richard bibida daw po sa Marimar remake. Totoo kaya po ito? Pagkatapos ng box office hit ng Hello Love Again ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard, ito nga po ang patent fans na may kasunod ng project ang pagsasamahan nilang dalawa. May lumulutang na usap-usapan na kesyo may nilulutong drama series ang collaboration daw ulit ng GMA7 at ABS-CBN Studio. Ito na kaya ang pagsasamahan muli ni Miss Catherine Bernardo at Alden Richard? Dahil may lumulutang na kwento, i-remake na naman daw nila ang Marimar at pabibidahan ng dalawa. Sa dandanak at kaseksahan ngayon ni Miss Catherine, perfect siya maging Marimar at sino po ba ang pwede magseryo? Walang iba kundi itong si Mr. Alden Richard na andrin naman po yung mga Catden fan, lalong-lalo na po itong fans ni Miss Catherine Bernardo at fans po ni Mr. Alden Richard na bagay po sa kanilang dalawa ang gumanap, dumaging si Marimar at si Sergio. Ngunit alam niyo po bang sobrang mahal daw ang singil ng Mexican production na nagmamay-ari ng Marimar? Sobrang tagal na nga naman sikat na Mexican telenovelang ito at ilang beses nang iniere sa iba't ibang istasyon. At ito daw presyo ng franchise is napakamahal. Natigil na raw ang usapan at wala na daw balita kung itutuloy pa ba ang Catden serye. Ngunit alam niyo po ba na kamakailan lang ay nag-reach out daw ang Mexican producer ng Marimar na pumayag na raw sila sa tawag ng GMA. Hindi na po nasabi kung itutuloy po ba ang pagiging Marimar ni Miss Catherine at pagiging Sergio Santibanez ni Mr. Alden Richard. Kung magiging Marimar nga po itong si Miss Catherine Bernardo, ang bias nga ba ni Sergio Santibanez ay si David Licauco? Or baka naman po si Donnie Pangilinan. Kilig-kiligin nga po daw ang Catden moments sa Clothing Fine Lime Fashion Show noong March 21 sa SM MOA Arena. At syempre, may chemistry din daw ang Catden bilang fellow judges sa Philippines Got Talent. At kung hindi man bagong version ng Marimar ang gawin ni Miss Catherine Bernardo, umaasa naman ito sa Pinoy adoption ng K-drama ng Queen of Tears or When Life Gives You Tangerines, either with David or Donnie. Marami namang ibang projects si Mr. Alden Richard. Meron siyang dance show, may projects with Miss Julia Barreto. Ito nga po yung sinasabi kong magiging pelikula po nila na i-remake po nila yung Pima. Exciting din kung itatambal si Miss Catherine sa teleserye with Michael Sager, Weber Joseph or Rat De Leon. At syempre, ito wala pa pong kumpirmasyon ng GMA7 at ABS-CBN kaya po nagdepende pa po sa pag-uusap nila yan Superstar ng ABS-CBN ay bibigay nila sa GMA kung sakali. May inena 1944 movie si Miss Catherine, tipo ba? Nag-hit yung Marimar Augusto 2007, March hanggang March 2008 ni na Miss Maria Rivera at Dingdong Dantes. Pero iyong Marimar August 2015 hanggang Enero 2016 ng si Megan Yang at Tom Rodriguez ay hindi masyadong kinagat ng televiewers. Tanong nga po ng mga karamihan, lalo na po itong mga netizen na basher, is okay po ba na maging Marimar itong si Miss Catherine Bernardo at maging seryo naman itong si Mr. Alden Richard? Comment nyo lang po kung ano po yung masasabi niyo. Samantala, grabe naman talaga mga netizens sa kanilang mga dilulu online word po. Itsurang may eleksyon na nagaganap sa papili ng mga fans. Susunod na makakasama nga po ni Miss Catherine Bernardo sa next teleserye niya after magiging hurado niya ngayon sa Pilipinas Got Talent. Malakas kasi ang ugong-ugong sa X at iba pang social media na isang powerhouse cast serye ang dadawin ni Miss Catherine Bernardo na dapat lang naman dahil sa hug success ng last movie niya na Hello Love Again. Ito nga po yung sinasabi ko, is it either po ba ito yung Marimar? Consistent nga ang marami sa pagsasabi na si Miss Catherine ang pinakasikat at pinakamalakas na artista ng ABS-CBN kaya deserve niya naman talaga magkaroon ng pinakamaganda at pinakamalaking series.
Kung pagbabasihan ang boto at hula ng mga netizen word, sina Mr. Alden Richard, James Reid, Enrique Hill at Nadine Lustre ang nangunguna sa mga siniship na artistang dapat daw makasama ni Miss Catherine. Alam niyo din po ba na sina Mr. Alden Richard, Mr. James Reid, Enrique Hill at Miss Nadine ang super bet nga po ng mga fanay ni Miss Catherine? Kahit naman sa apat na nabanggit na makasama ng Asia Superstars, ay sigurado po po ako na pag-uusapan at papatok sa viewers. Sinasabi ko nga po kahit sino po yung mabdikit na pangalan kay Miss Catherine Bernardo is talaga nagtitrending po siya kasi inaabangan yung buhay ni Miss Catherine Bernardo. Inaabangan lahat. Kunting man lang na pag-ihip ata ng kandila is talagang yung talagang matitrending siya eh. Talagang pag-uusapan po talaga kahit ano pong gawin ni Miss Catherine Bernardo or kahit man lang na kahit na hindi nga po totoo is dinikit lang talaga yung pangalan kay Miss Catherine Bernardo. Pag-uusapan na po yan, trending po yan, number 1 po yan. Para sa akin, bet ko po na makasama po ni Miss Catherine Bernardo at Miss Nadine Lustre may serye man o movie kasi ito yung sinasabi ni parang may away ba? Pero hindi eh. Pareha silang magaling. Pero nga lang, magkaiba sila ng taktika. Pero pareha silang magaling na artista. Pwede rin yung Catherine by James, fresh yung tandem at may solid fan group na sila noon pa man. May naririnig nga din po na sina Enrique at James talaga ang pinagpipilian ng ABS-CBN Studios para isama kay Miss Catherine. Kaya pwedeng sabihin kabugan sila sa dalaga. At talbog nila si Mr. Alden Richard. Pero ito nga po, yun nga po sinasabi ko sa inyo is, eto yung malapit sa katotohanan na baka daw po is matuloy na po yung, ito pong teleserye na pagre-remake din po sa Marimar. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Hindi naman nagpasindak ang kapamilya actress na si Miss Sherlyn San Pedro sa mabumati ko sa kanya matapos niya umanong isnabin ang isa niyang fans. Isang video nga po ni Miss Sherlyn ang pinag-uusapan online. Kuha nga po yun nang dumano siya sa ABS-CBN Ball noong 2025 sa Soler Resort noong April 4, 2025. Isang netizen ang nag-upload ng video na sa pag-abang niya sa venue para makapagpa-picture kay Miss Sherlyn. Ngunit sa kasamaan palad, hindi siya napagbigyan ng actress. Medyo mabilis na naglalakad noon si Miss Sherlyn sa lobby ng hotel nang makiusap ang fans na Sherlyn, papicture. Hindi huminto si Miss Sherlyn sa paglalakad pero niningon niya ang fans at sinabing bawal eh. Dahil nga po sa eksenang iyon, inakusahan nga ng netizen si Sherlyn na masungit at masama raw ang ugali. Kumwenta ng isang netizen, sino ba yan? Kung makasungit, pa-picture lang hindi mapapagbigyan. Sad pa ng isa, kaya hindi sumisikat ganyan ang ugali. Kung mayroong bumabatikas, may inandilan naman ang dumipensa kay Miss Sherlyn. Sabi ng isa niyang fans, don't be so quick to label someone as masungit. Take Sherlyn San Pedro for example, she was simply following the rules. Photos were not allowed at the venue. Should she respect that? But just like that, people started calling her snob. Sometimes it's about boundaries, about respecting rules. Dagdag pa nga po ng isa, may karapatan din naman silang tumanggi kahit pinagbawalan sila at lalo na kung ayaw nila. Tandaan nyo, sinusuportahan nyo ang mga tao pero hindi nyo naman sila pagmamayari. Tama po yan. Sa kanya po ex na dating Twitter po account na noong April 12, bumuelta po itong si Miss Sherlyn sa mga naglalabas ng negatibong komento tungkol sa pagtanggi niya magpa-picture. Paglininaw ng actress, sumunod lang siya sa instruction ng namamahala sa ABS-CBN Ball at isa na nga raw ang pagbabawat sa kanila na magpag-selfie sa mga taong nasa venue ng event. Mababasa sa post niya, publish nga po ito Uy, viral po pala yung isang video ko sa Facebook. Sumunod lang naman ako sa sinabi sa akin bawal magpa-picture, parang kasalanan ko pa. Gate pa po ni Miss Sherlyn na mabasa niya ang komento ng ibang netizen niya siya ay masungit ay hindi naman siya nasaktan. Hindi nga lang daw niya akalain na big deal sa kanya ang pagtanggi magpalitrato. Animo nga po, saka okay lang sa akin masabihin na masungit kasi hindi naman totoo, so hindi ako nasasaktan. On the set the record straight, hindi ko po gusto attention that night. Umattend lang po ako, salamat po sa mga nagtatanggol. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.